papakilala. Kaibigan, we're so lucky this afternoon. Yung issue ho, na pinag-usapan previously tungkol sa iba-ibang mga problema, marami tuloy ang nagka-interest na makaharap lagi si General Bantag para, of course, makuna ng tamang pahayag ang butihing general na medyo may mga challenges ngayon. But this afternoon, sabi ko nga po sa inyo, nagkaroon tayo ng chance na makausap po siya. So ako po si Errol Dacame, kasama ko po si kasamang Tommy Abile. Nasa gitna po natin si Director General Bantag. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po. Good afternoon naman, Tol. Magandang hapon po, Good General. morning. Para Kasi para bukas. gising mo rin eh. Kasi si Tommy, galing pang Palawan eh. Yes. Hinihintay namin kagabi pa kahapon. Ayun. Yan po mga kabigwas ay talagang inaantay tayo ni General Bantag. Lalo na sa mga taga Palawan, alam naman ninyo na talagang sino si General Bantag. Mamaya malalaman natin. Ikaw muna, Sir Errol, anong unang-una natin? Well, sa mga nagdaang mga araw ho kasi, parang walang humpay yung mga isyong ibinabato sa ating Director General. Pero Ganda ng boses mo, Tol. Okay. hindi po namin sasabihin kung nasang lugar po kami, but Nasa Baguio lang. oo. So, tulad ng sinasabi ko mga suki, mga kaibigan, sa mga nagdaang linggo, ilang buwan, parang walang humpay, parang planado na tinatambakan ng mga issue si General Bantag. Pero ang napansin po namin, General, sa halip na maybe their objective ay galitin po yung tao laban po sa inyo, tila baliktad ho ang nangyari. Tila baliktad ho ang nangyari. At apparently, yung mga tao ay mas gusto kang makaharap at higit sa lahat parang nasa likod niyo ho yung suporta ng Taong bayan. taong bayan. Yes. Ano po ang damdamin niyo? Ano po ang pakiramdam niyo sa Yes, ganung anong sitwasyon? pakiramdam niya ngayon? Tol, ang tatak kasi natin, tatak ni Mayor Digong. Yes. Alam naman nila kung sino si Mayor Digong. Wala na akong kailangan explanation pa. Alam naman nila si Tatay Digong. Kung tayo pinili niya, di ba mayroon nga siyang video na ang sabi niya, ito lang si Bantag ang sayang nga lang, di nasabing iguro. Kasi nasabi, Ifugao, sabi niya, yes sir, at Benguet. Pero sa totoo, siyempre, bit natin ang Cordilleras. So, sa makatuwid ito, General, kung sakali na nawala, ginawa, suspendido ka bilang Bucor Director, sa tingin mo ba may posibilidad na babalik o aangat uli ang druga sa ating bansa, lalo na sa mga kulungan? Alam naman natin 95% na nakukulong involved druga. hindi naman 95% ng mga nakakulong. Kasi yung iba talaga, gusto rin nilang magbagong buhay. Okay. Ang mga preso naman hindi lahat ganun eh. May napasubo, Yes. self-defense, Tama. defense of a stranger, Tama. defense of relative. May mga talagang pwedeng explain. Kaya nga ang bata sinasabing ito lang ang para sa yung sentensya mo, ito kasi nga justified or yun ang takda eh. Pero itong mga drug lords na to, mga sinasabing buwakang ina, iyan ang iba talaga. Kasi wala nang iniisip yan. Minsan sinasabi ng mga ito, pag hinuhuli ng pulis, hindi ako user eh. Pero tang ina mo, gago ka, user ka naman.
Anong mas matindi? Yung user o yung pusher? Eh, mas matindi yung pusher. Yun nga. Mm-mm. Ito ang mga drug lords. Sa makatuwid, General, naniniwala ka na mayroong mga politiko at mga nasa serbisyo ng ating pamahalaan na involved pa rin sa droga hanggang ngayon? 101% naniniwala ako dyan. Di ba mayroon ng nilabas noon na narco politics? Yes. Na, Matrix. May matrix pa. Hindi ko na kailangan magpaliwanag kasi sa totoo lang, isa lang akong simpleng public servant. Ginawa ko naman tungkulin ko, yun lang naman. Mga kabigwas, sa totoo lang, si General Bantag ay naitala sa kasaysayan na mayroon siyang natawag na 10 ata na mga drug lord na nalipol dahil ayaw nga niya yung droga. Ngayon, ating itatanong sa kanya kung hindi kaya ang dahilan na para suspindihin ka sa bureau dahil ayaw nilang matuklasan na mayroon pang mga politiko o opisyal ng pamahalaan na nandyan pa sa droga. Hindi kasi sa 10 yan, tama yung sinabi mo. Sa 10 namatay na yon sa COVID, ay hindi 10, maraming namatay sa COVID COVID. Yung mga drug lords. Oo. At may nagsabi sa akin, ewan ko akong totoo, relative nung isang kaaway ko. Ayun. Sabi ko, check nga ninyo kung totoo. Ewan ko kung totoo. Tignan natin anong outcome. Sabi, relative daw niya. Ibig sabihin mayroon po tayong kakalkalin. Eh, kung makalkal sana. May dapat malaman ng tao. Yes, may dapat malaman ang taong bayan na siya ang dahilan kung bakit sinuspende. Hindi lang, Tot. Hindi lang yun. Pera eh. Wow. Sabi ko na eh. Pera. Pera galing sa droga. Kasi nga sabi ko, putang ina, nung una akong dyan, paglabanan mo ang tukso ng pera galing sa droga. Eh, ang droga, putang ina, alam naman ninyo yan. Di ba? Nung wala pa kami sa Muntinlupa, pag daw sabihin ko na lang pero pag mag-interview kayo nakakasaksi, pag nagsugal mga yan, hindi binibilang ang pera. Tinitignan yung taas Wow. ng drug lords. Ewan, di ba yun ang nangyayari ngayon, bumalik na? Yun nga. Ang sabi ng informant natin ngayon, mas masahol pa ang nangyayari ngayon kaysa sa panahon ni Pinoy. Sa makatuwid, makasingit ako, Sir Errol, ano? Sige po. Ibig sabihin nito, nasa iyo yung... Wala, time is running out. Yes, oh. Baka kung anong masabi ko na. Oo, relax lang. Relax lang. Oo, ibig sabihin nito, General, may posibilidad na totoo yung sinabi noong wala ka pa sa bureau na mayroong paggawaan ng droga sa loob ng Muntinlupa. Yun kasi hindi ko nasaksiyan. Pero na nakikita ko ngayon ay posible. Posible talaga. Eh siyempre, ang intelligence ng PDEA, intelligence ng PNP, intelligence ng lahat ng agency na ngayon, ganun nangyayari kay Katapang. Bakit wala silang aksyon? Eh putang inang sa kanilang gobyerno. Tinanggal nga yung PDEA na, di Oo. ba? Ngayon, ganito na lang pala. Ibig sabihin po, mga kabigwas, lahip po tayo ha. Yan po ang General Bantag. Yan po ang totoo talagang general. Ito lang ang aking maitatanong pang isa. Ano ko pa, di ba ang dami nating intelligence? Right. Nung panahon ni Tatay Digong, ang intelligence na yan, naninilbihan para trabahuin mo yung negative. Yes. Ano ang kwenta ninyo ngayon? Kahit may negative, mayroon ba kayong ginagawa? Putang ina ninyo. Mga putang ina kayo. Ayan po ha. Mga putang ina kayo. Ang Pilipinas, Pilipino ang may-ari, hindi kung sino lang politika. Di ba? Mga kabigwas, yan pa expression po
ni Pangulong Rodrigo Duterte na ginamit din ni General Bantag. Ganon din ako. Di ba sa stinger ko, binabanggit ko rin yan. Kasi talagang yan, expression ng dating Pangulo. Ang alin? Yung pag-PPI. Ngayon, ang General, meron akong... Alam mo, Tol, hindi pa president si Pangulong Digong, nagmumura na rin ako eh. Pero kaya nga nung nakita ko sa puta, tuwang-tuwa ako, putang ina, may kasama na ako. At saka may kasama na rin ako sa ganon. Pero Di ba, ganon tayo dati, di ba? In all fairness, mga kaibigan, kasamang Tommy at General Lacer, nung kapanahonan po ng Pangulong... Basta talo mo si Noli Di Castro, putang inang yun ha. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, talagang nabawasan ng todo yung yung problema natin sa drugs. Although, alam mo, kulang kasi yung 6 years. Kulang yung 6 years. Oo. Sa bigat ng problema. Kaya siguro magandang total pinag-uusapan ngayon, General. Ano ba ang damdamin mo sa constitutional reforms na Naku, hindi kasi ako lawyer. kulang yung 6 years Kulang lang yung talaga, term. oo. Kaso, hindi nga pwede. Kaya nga safeguard yan yung constitution na yan. Oo. Paano kung ang nailoklok dyan tarantado pala? Iyon. Hindi wala ka ng tama. hindi pwede. Oo. Talagang pinag-isipan yan ng gumawa ng constitution. Kaya tama lang din yun. May isingit ko nga pala. Sige. Sa panahon ni Noy, nagkaroon ng banda, sayawan,